final phase. And listen carefully, Balayan. The scores are being completely reset. We now return to 0, okay? A fresh, terrifying start for our candidates. Only 6 will advance to the final round. Only 6 men possess the full package, the power, the purpose, and the persona to wear the crown. And they will fight for the titles based on the 70% beauty and 30% intelligence split. Ladies and gentlemen, the only 6 men to advance to the final round. Your top 6 finalists are... Handa na ba kayo, Balayan, for your top 6? Who's your best? First spot belongs to... You are the first of the top 6 in this year's Ginoong Balayan 2025. Poblacion 2! Congratulations, Poblacion 2! You still have a chance for that crown! Ginoo from Landas! Take the stage because you're still in the running. You're still in the running, Barangay Samba! Please claim our spot! Our Ginoo from Barangay San Juan! Congratulations, Barangay San Juan. Indeed, the crowd's waiting for tonight's top 6. Next up, for our 5th spot. You're still close to getting the crown tonight. Barangay. Who's your bet, Malaya? You're still in the running, Barangay San Pedro! Only one spot left! One spot left. Isa na lang. The last Ginoo to complete our top 6 is Ginoo Santon! Congratulations, Ginoong Santon! Again, our top 6. Okay, while our top 6 prepare. Your question is, if you were given the responsibility to represent the young men of Balayan, what is the first personal change you commit to that you believe can inspire transformation in the entire community? In Tagalog, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong kumatawan sa mga kabataang lalaki ng Balayan, anong unang pagbabago sa sarili, ang buong puso mong pananagutan na sa tingin mo ay magpapasimula ng pagbabago sa buong komunidad? Maraming salamat sa mga katanungan. Bilang isang Ginoo, ang unang kong gagawin ay ang maging isang Ginoo na may gawa. At bilang isang Ginoo, naniniwala po ako na malaki may tutulong ko dahil makaka-influensya po ako sa lahat ng kabataan na kagaya ko. Kung kaya naman, hihikayatin ko po ang bawat isa gamit ang aking boses at kasama
ang lokal na pamahalaan. Dahil naniniwala po ako na meron suporta ng lokal na pamahalaan, ito ay maging epektibo at magkakaroon ng aksyon para sa bagong bayan ng Balayan, para sa kabataan. Maraming salamat. Thank you, Professor Boss. Very well said. Now, our next candidate from Barangay Lagnas. Your final question is, if you were to use your platform as Ginoong Balayan to protect our cultural heritage, such as the Lechon Festival or our historic church, what concrete initiative would you begin and how would you inspire the youth to take part in it? In Tagalog, kung gagamitin mo ang iyong plataforma bilang Ginoong Balayan upang pangalagaan ang ating kultura, tulad ng pagana ng lechon o ang makasaysayang simbahan, anong konkretong inisyatibo ang sisimulan mo at paano mo hihikayatin ang kabataan makibahagi dito? Thank you for that question. As a Ginoo, magsisimula ako sa paggawa ng programa at papanawagin ko ito Balayanihan, na kung saan hihikayatin ko ang mga volunteer, especially ang mga Balayenyo, na magkaisa sa programang ito. At nakapaloob sa programang ito ang mga aktibidad kagaya na lamang ng coastal cleanup drive at pamamahala ng tamang pagtapon ng basura sa mga paaralan, barangay at higit sa ating komunidad. Dahil naniniwala ako na ang kailangan natin ay kalinisan sa ating komunidad at pagkakaisa. Salamat po at maraming salamat. Thank you, Barangay Lagnas. That was very well said. Up next, we have Barangay Samba. How are you feeling, Barangay Samba? Nakawan ako. Relax. And here's your question. Your question is, what does being a modern Filipino gentleman mean to you? And how will you embody this character every day beyond the spotlight of this competition? Para sa'yo, ano ang kahulugan ng pagiging isang makabagong Pilipinong Ginoo at paano mo ito isasabuhay araw-araw lampas sa mga ilaw at entablado ng kompetisyong ito? Thank you for that question. Magandang gabi, Balayan. Para sa akin, ang isang mga bagong modelo ng being a modern Filipino model ay nagpapakita ng respeto, disiplinado, at pagiging mabuti sa kapwa-tao tao. Dahil ang isang modelo ay nag-uumpisa sa sarili natin kung paano tayo makitungo sa ibang tao, hindi lamang sa ating panglabas na kalanyuan, kundi kung paano tayo gumawa ng mabuti sa kapwa. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Barangay Samba. Recently, a king is the role model of our future generation. Next up, we have Barangay Sanua. Your question is, if success were measured not by titles or trophies, but by the lives you touch, what legacy would you want to create as a representative of your barangay? In Tagalog, kung hindi base sa titulo o tropeyo ang sukatan ng tagumpay, kundi sa mga buhay na iyong naaapektuhan, anong uri ng legasiya ang nais mong iwan bilang kinatawan ng iyong barangay? Magandang po sa ating lahat. Nakatuyo po ako ngayon sa inyong harapan, hindi lang bilang isang kandidato, kundi bilang isang tao na naniniwala sa sarili. Dahil ang paniniwala sa sarili ang tanging kakayahan natin upang makamit ang bawat success sa ating buhay. At naniniwala din po ako na ang kaalaman at ang karunungan ang hindi mananakaw sa atin kailanman. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you, Barangay Sanua. Next up, we have Barangay Singki.
your voice to influence one important issue in Balayan, what issue would you focus on and how would you begin leading change? Kung magagamit mo ang boses mo para bigyang pansin ng isang mahalagang issue sa Balayan, anong issue ang uunahin mo? At paano mo sisimulan ang paglikha ng pagbabago? Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Para po sa akin, ang issue na bibigyan ko ng pansin ay patungkol sa teenage pregnancy. Dahil para po sa akin, napakahalaga po ng pagpaplano at sa pagbuo ng pamilya. Dahil dito, nagsisimula ang future ng bawat kabataang Balayanyo. Yun lamang po at maraming salamat. Short but concise. Now na, Sito. Your question is, in a world where young people feel pressured to be perfect, how would you stay grounded in your values? And why is authenticity crucial today? Sa panahon kung saan maraming kabataan ang naiipit sa pressure na maging perfecto, paano ka nananatiling tapat sa iyong mga values at bakit napakahalaga ng pagiging totoo ngayon? Thank you for that wonderful questions. Ladies and gentlemen, we must accept our imperfections because no one of us is perfect. That is the lesson that I want to infer to everyone here tonight. That this gentleman standing in front of you is not a perfect individual. I'm full of failure. I fail in my academics. I feel mentally. I have my breakdowns. And I will represent each one of you who suffering in silence. And I will ensure your voice will be heard so that we could have a more brighter and sustainable future together. That would be all. And thank you.